Mamaya sa video, ipapakita namin ang abandonadong silid-tulugan na pinaniniwala ang ginamit ni Haring Luis XVIII sa mga burol. Sa burol ng Timog Pransya, nakita namin ang kastilyong naging pangalawang tirahan ng hari ng Pransya tuwing naglalakbay siya sa Timog. Itinayo noong ika-17 at ika-17 siglo bilang pananggala, ito ay inayos noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo at ginawang elegante at neo-renaissance na tirahan. Ang engranding harapan, inukit na hagdan at magarang bulwagan ang pumalit sa dating pader, kaya naging tahanan ito ng mga Maharlika. Matapos ang mahigit 70 taon ng kapabayaan, unti-unti nang nasisira ang estruktura. Ligaw na ang mga hardin, bumagsak ang bubong, ngunit naroon pa rin ang karangyaan ng Maharlikang nakaraan. Ayon sa mga lokal na kwento, ang huling tumira rito ay isang mayamang pamilya sa probinsya na ginawang pansamantalang tahanan ang kastilyo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa mataas na gastos sa pagpapanatili at komplikadong mana, lumipat sila sa mas maliit na bahay sa bayan. Isang tagapag-alaga ang nanatili ng ilang taon ngunit umalis din noong dekada 50. Tutuklasin namin ang kasaysayan ng abandonadong ito. Kastilyo, sumama kayo sa amin sa pakikipagsapalaran ng isang pangkabuhay na karanasan. Narito tayo ngayon sa Pransya, kung saan natagpuan namin ang isang historikal na abandonadong kastilyo na may kamanghamanghang kasaysayan. Iyan ang dahilan kung bakit ganito ang suot ko ngayon at ganito kami nagfi-film. At dadalhin namin kayo sa buong lugar. 70 taon nang inabandona ang lugar na ito. 6 na raang taon ng kasaysayan ang lugar na ito. Itinayo noong ika-16 hanggang ika-17 siglo. Makikita mo ang kasaysayan sa bawat bagay dito, mula fireplace, gawa sa kahoy at mga detalye ng lugar. Ginawa ito para sa isang mayamang pamilyang Pranses. At nandoon pa rin ang kanilang family crest sa itaas na medyo primitive ang pagkakapinta. Oo, napansin ko rin yun. Malamang isa ito sa pinakamatandang bahagi ng bahay, di ba? Nabasa ko online na na-renovate ang lugar na ito noong unang bahagi ng ika-19 na siglo para sa neo-renaissance na estilo. Maaaring ito ang isa sa mga bagay na nanatili mula noon. Ang mga malalaking fireplace ay palatandaan na ang mga kastilyo ay mula pa sa medieval na panahon. Dito, meron tayong parang lugar na upuan na inayos. May magandang laro pa sa ibabaw nito at may French na upuan sa harap. Napaka-unique at interesante ng mga upuang ito. Oo, parang mga trono sila Gustong gusto ko yun at saka yung mga botang nandito sa ilalim ay mukhang medieval. Oo, mukhang luma talaga. Siguradong ito na yung orihinal. Oo, wala nang nakatira dito sa loob ng 70 taon. Lahat dito sobrang lumana. Pati mga gamit sa kusina at lahat ng bagay nandito pa rin. Mayroon ding mga bote na sobrang kadiri. Oo. Alak! Matagal na silang nandito. Oo, di mo na mabasa ang label. At naging malapot na ang likido. Oo, ayaw nating masyadong hawakan yan. At sa tingin ko, hindi naman talaga. Dito, medyo magulo lang. Pero tingnan mo rin dito, kasi matagal nang inabandona ang lugar na to. Siyempre, may mga bahagi na nagsimula ng bumagsak, tulad ng kusina. Makikita mo pa ang mga kaldero at kawali na nakasabit pa rin. Oo nga. At isa sa mga tore ay nandoon sa kanto. Ang lababo dito ay tuluyan ng gumuho. Ito ang pintuan sa gilid, tama? Malamang. Tingnan mo itong magandang pinto at ang mga bisagra at lahat ng nandyan. Gustong gusto ko ito. May mga pakete pa. Matagal nang walang nangyaring pagtitipon dito. Napakakaraniwan. At makikita mo mula sa kastilyong ito na tunay itong medieval na kastilyo sa lahat ng aspeto.
Malalaking makakapal na pader. Gustong-gusto ko ang hagdanan. Oo. Ang astig talaga nito. Dapat ba muna tayong pumunta doon? Kasi may maliit kang pantry dito sa gilid. Sa tingin ko, bahagi ito ng preparation area o kitchen area na may ilang upuan at lahat ng gamit ay nandito pa. Parang may lababo para sa kung anuman. Oo. Oo, may maliit na lababo. May mga halaman pa rin na nakasabit doon. Pero dito tayo papasok sa tore ng kastilyo at may hagdang nakatayo dito. Pero nandito pa rin lahat ng mga alak at iba pang mga bagay na nakakalat dito. Mukhang sinauna ito. Nandito pa. At sa likod mo, parang may buong wine rack. Lahat ng bote ay nandito pa rin. Akala ko puno pa. Pero hindi. Wala na laman pero nandoon pa rin. Mga tapon, oo. Malamang natuyo na yon sa pagdaan ng mga taon. Malamang dahan-dahan silang tumatagas. Isinasara mo ang mga wine rack na ganito. Naniniwala ako. Nakita mo na ba yun dati? Oo. Kaya mong ilak sila dito at pwede mong ilagay ng ligtas ang alak mo sa cabinet. Sinasabi ng boteng ito na 19 na 03. Isa itong 100 at 21 taong gulang na bote. Sige, magpatuloy pa tayo. Makikita mo mula sa mga pasilyo at lahat dito sa lugar na ito. Hindi ito marangyang kastilyo at hindi naman talaga iyon ang layunin nito. Isa lang itong lugar para tirhan ng isang napakayamang pamilya, sa tingin ko. Oo, makikita mo pa nga na may limestone sa mga pader dito. Dito tayo papasok sa harapang pasukan ng lugar na ito at kung titingnan mo, mukha lang talaga itong isang manor. Tama. May mga upuan, mga armchair at lahat ng bagay dito, pati na rin ang mga magagandang French na upuan na may upholstery at ang upholstery din. Oh, talagang interesante yung cabinet na yan. Oo, gusto ko talaga yan. Napakaganda talaga, lalo na yung mga glass panel sa harap. Sa kasamaang palad, nagkakabali-bali na ito pero maganda pa rin kahit papaano. Mga kahon, mga gamit sa loob, pati dito sa side ng hallway, meron din tayong Sandali, bago ang piano, tingnan mo muna ang upuan na yan. napakaganda. May tapestry pa at lahat. Ay naku, Medyo sintonado. kaunti lang naman. May ilang piyesa ng piano na nandyan pa. Oh, ano yon? Wafer ba yan o kung ano man? Isang raketa ng tennis. Isang raketa ng tennis. Oo, kung alam niyo kung ano ito pakisabi sa amin. Maraming bagay dito, pero pinaniniwalaan din na sa lugar na ito. Ayon sa mga kwento, si Luis ang ika-18, hari ng Pransya, ay madalas bumisita rito. Hindi malinaw kung ito ang kanyang pangalawang tirahan o pansamantalang bahay tuwing digmaan at paglalakbay sa bansa. Iyan ang kahanga-hangang kasaysayan ng kastilyong ito noon. Unahin muna natin ang kwartong ito siguro. Oo, tara na pero mag-iingat ka. Oo, gusto ko rin sanang sabihin ito sa'yo. Pero sa tingin ko, wala namang basement sa ilalim nito. Oo, pero hindi mo rin masasabi. Oh, may butas. Pwede ba nating tingnan kung may basement? Walang basement, yun lang. Sige, isi-save natin ang kwartong ito. Pero masama ang kwartong ito. Sobrang sama talaga. Nasisira na ito. Ibig kong sabihin, para sa 70 taon ng pagpapabaya, sa tingin ko ay maayos pa rin ang kalagayan nito. Sa tingin mo ba? Kung titignan mo ang mga taon. Oh, Oo, ituro mo ang pinakamasamang bagay dito sa lugar na to. Hindi, pero tama ka. Pero ipinapakita talaga ng lugar na to ang mga sakit at hirap nito, tulad dito. pero dahil sa kasaysayan ng lugar na ito at kung sino-sino na ang napunta rito at mga mahahalagang tao na bumisita sa paglipas ng mga taon, pakiramdam ko dapat talagang maibalik at ma-restore ang kastilyong ito. Ang problema lang talaga ay nasa gitna ito ng kawalan. Walang kahit ano sa paligid. At yun ang problema. Kaya karamihan sa mga lugar na ganito ay hindi na ipapaayos. Oo, nakakalungkot talagang makita na paulit-ulit ito. Magagandang libro ito mula pa noong 1934.
At isang magandang mesa para sa upuan dito. Muli, yung mga upuang may sandalan sa kanto na iyon. At dito meron din tayo. Oh, gusto ko talaga yung magasin. At gusto ko rin na may kasamang sofa na bagay dito. Oo, maganda talaga ang sofa na yan. Oh, Oh, karaniwan wala kang makikitang sofa sa mga medieval na lugar. wala talaga, puro upuan lang. 'Di ba? Oh, kadalasan ganun lang talaga. Sa tingin ko, ayaw ng mga tao na magsama-sama sa upuan. Hindi, ayaw nila ng pagiging malapit o komportable. Oo. May fireplace pa sa likod, hindi ko dapat hilahin ang sopa. Baka masira pa ito. Oh, May maliit na pugon sa likod, pero marami pa sa loob ng bahay na ipapakita namin mamaya. Gustong gusto ko ito. oh, maganda siya. At pati ang kisame, tingnan mo yan. Kasi ay simple pero talagang maganda at elegante. Nakakamangha talaga, oo. Akala mo kahoy pero plaster pala lahat ito. Oo, makikita mo dito, ito yung typical na estilo ng paggawa ng gusali at nilalagay lang nila ang maliliit na tabla sa pader tapos tinatapalan ng plaster bilang parang panghawak para maitayo ito. Mas maganda pa nga itong isa. Oh, mas maganda pa ang condition. Gusto ko lagi kung paano inilalagay at ginagawa ang mga laso. Minsan nasa timog ng Pransya kami at nakita naming may gumagawa nito. Oo nga. Oh, sobrang kakaibang karanasan yun. Hinila nila ito at isa-isa nilang inilagay gamit ang kamay. Iyan ang tunay at totoong sining, kaya napapansin ng tao na karamihan ngayon ay gawa na lang sa pabrika. Oh, totoo. Tara na, pati itong salamin sa taas dyan. Isang malaking salamin. May gintong plating sa paligid niyan. Talagang maganda. Susunod na kwarto. May isa pang kwarto sa palapag na ito, dito mismo sa likod, at ito ang paborito kong kwarto sa palapag na ito ng bahay. Tingnan mo ito. At may magandang kainan dito. Sa tingin ko, talagang kapansin-pansin ang kulay sa kwartong ito para sa akin. Oh, Parang may pagkakapareho ng simetriya ng kulay sa kwartong ito na talagang gusto ko. At sa tingin ko, bagay na bagay lahat. Tama ba? oh, napakaligas ng pagkuling. Oo. Napakainit ng mga kulay. Gustong-gusto ko itong gitnang upuan. Sigurado akong bago itong mesa o mas bago kasi parang masyadong maliit ang mesang ito para sa kwartong ito. Nakikita mo yung tahi dito na dumadaan sa gitna, malamang may piraso na pwede mong ilagay dito. O baka meron pa silang ibang mga piraso. Mga upuang nakatayo sa mga sulok kaya ilalabas nila lahat ng ito at malamang hindi ito pero Oh, malamang hindi ito. mga katulad nito. Oh, sigurado para sa mas maraming tao dito sa tingin ko. Kapag pumasok ka sa ganitong lugar at nakita mong may mga upuan sa sulok, halos sigurado ka na may mesa ka na. Oo. Napapalawak na Pwede mo bang ipakita ang upuan? Sige, ilabas mo na. Sisikapin kong di madumihan ulit damit ko. Ang ganda, di ba? Very ganda. Ramdam nila ang lugar na ito. Isang disconnect na fireplace. Oo nga, ngayong nabanggit mo. Wala talagang lugar na pwedeng pagdugtungan sa fireplace na to. Hindi naman ito nandito dati. O baka naman nandito dati? Sa tingin ko, hindi naman. Hindi. Sa tingin ko, hindi naman. Pero ang astig talaga nito. Ganda ng piraso. Anong kulay niyan? Kayo manggirin ba? Kayong manggirin, lahat dito ay tila neutral, mainit at makalupang kulay. Napaka-interesante ng cabinet na ito. Wala nang masyadong laman doon. May mga piraso ng porselana na nakatayo pa rito. Oo, may selyo pa ito doon. Kita mo yung selyo na yon. Malamang isang lungsod sa Pransya. Ang ganda nila, di ba? Oo, pareho lang. Bagay. Parehong set. Subukan mong huwag sirain. Sira na nga ito. Ayaw na nating mas lalo pang masira. At pagkatapos, may isang kahanga-hangang cabinet na nakatayo dito. Hindi ba may lalagyan ng sandata sa itaas? Wala ba? Hindi. Palamuti lang talaga ito. Iminumungkahi rin ba ang mga surti na ito? Oo, mukhang pare-pareho lang silang collection, oh. Magandang koleksyon ng porselana.
At syempre, napakaraming alak na nakakalat kung saan-saan. Sa tingin ko, hindi naman talaga kapansin-pansin ang upuang yan. Pero tingnan mo itong cabinet. May mga paboreal dyan, oh. Maganda. Sa magkabilang panig. Mas kahanga-hanga para sa akin kaysa mga ibon ay kung paano ito buksan. Oo, ito ay tuka ng kwago. Ang astig? At halos perpekto pa rin ang anyo nito. Oo. Maliban sa bahaging kulang dito. Oo, sa magkabilang gilid pero maganda naman ang natitira. At kung hindi ka magpapakabait, Oh, ano ka nga ulit? hihiwa-hiwain kita, pupugutan kita ng ulo. Estilong Francis. Alam mo ba na ang huling pagpugot gamit ang gilotin ay noong 1977? Oo, Nakakabilib, di ba? may tradisyong Francis. Tradisyong Pranses. Bakit kailangan mong amuyin lahat ng bagay? Wala namang laman dyan. Huwag kayong mag-alala. Maganda ang kwarto. Gustong-gusto ko ito. Gusto mo bang samahan ako sa itaas? Oo, tuloy tayo. Sige, pumunta tayo sa ibang palapag ng lugar na ito. Ipapakita ko muna sa iyo ang bahaging ito dahil paborito ko ito. Gustong-gusto ko rin ang kwarto dito. Uy, tingnan mo yan. Ang ganda ng tanawin. Oo, at ulit, tugma na naman ang kulay ng fireplace sa mga pader at sa kama. Talagang kamangha-mangha. Oo, talaga. Sa Pransya, palaging tinuterno nila ang mga kasangkapan sa pader at kulay ng kwarto. Medyo kakaiba at maliit din ang kama. Sa tingin ko, kung hihiga ako dito, Oo, hindi. siguro mga 10 sentimetro ang kulang ko, kahit papaano. Medyo malaki itong alam mo. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalalaking headboard. Ako rin, hindi pa. Oo, gaya ng sabi ko, bulky siya. Maganda siya. Gusto ko talaga ang fireplace na to. Oo, ang laki niya. Halos parang brutalist. Parang 4 na metro yata ito, kung ano man. Oo, literal na ito na yung buong kwarto. Oo, ito na yung kwarto. Oo, at yun ang gusto ko dito. May mga design features siya sa gilid na sobrang minimal. Solidong bato, di ba? Solidong bato. Pininturahan lang yan. Nandoon pa rin lahat ng gamit, apoy at kahoy para sa fireplace. May maliit ding tumpok ng kahoy sa gilid. Oo nga, tama. Parang handa silang magpalipas ng isa pang gabi sa harap ng fireplace. Wow! Gusto ko yon, ang astig ng kwarto. Astig na kwarto. At ulit, ang taas din ng mga kisame dito. Oo, ang taas talaga. Oo. Oo, malinaw na ginawa ito nung dekada 90 sa tingin ko. Para malaman ng lahat, ako ay 1.8 metro o 5, talampakan at 10 pulgada para sa mga taga-Estados Unidos. Kaya ang pintong ito ay 1.5 beses na mas malaki sa akin. Parang ganon. At yung kisime ay malamang mga 2.5. 2.5 beses ng laki ko. Oo, nakakabaliw. Pero ito ang paborito kong banyo dito sa lugar na to at iyon ang... Alam ng mga taong matagal na akong kilala ang pagmamahal ko sa canopy beds kaya ito. Walang ibang kwarto na magiging paborito ko kundi ito. Umupo si Pri sa harap nito. Ang ganda talaga ng upholstery ng upuan ni Pri. Tingnan mo sa itaas, may ilang piraso ng kahoy dito. Makikita mo, may mga kulang na bahagi na di mo agad mapapansin. Iyon ay palaging hindi makikita pero gawa pa rin yun. Mesa sa tabi ng kama na may ilang bote ng gamot, ipapakita ko na rin ang katabi nito. Parang ito yung upuan kung saan mo inilalagay ang mga damit na gusto mong gamitin kinabukasan. At pati na rin lahat ng mga kumot at punda dito. Halos wala nang natira sa buong kastilyo. Sa ngayon. Wala nang masyadong mga tao na dating nakatira dito. Sa tingin ko, wala pa tayong alam tungkol sa mga dating may-ari. Wala. Ang eksaktong parehong fireplace. Oo, tama. Oo. Sa magkabilang panig. Pero itong isa, wala siyang kurbadong bato sa mga gilid. Hindi. Hindi. Nawala na yung mga disenyo na yon. May maliit na H. Oh, interessant. Di ko alam para saan yan. Baka gusto lang mag-save ng maliit na H. Siguro apelyido o iba pa.
Oh, tama yan, di ba? Oh, may malaking butas na medyo nakatago. Bro, nung una akong pumasok dito, lakad ako papuntang kabilang kwarto. Tapos napatingin ako sa gilid. Sabi ko, wow! Oh, pareho tayo. Halos mahulog na ako sa butas na yon. Sa tingin ko, pag tumapak ka doon, wala ka na. Malayo-layo pa yon. Tandaan mo ang taas ng kisame at na nasa itaas tayo ng kusina. Kaya pag nahulog ka, sa basement ka, babagsak. Oh, tapos ka na. Hindi maganda yan. Dahan-dahan akong aatras. Oo nga. Oh, malamang sa taas galing ang pinsala. Laging problema ang bubong. Oh, lagi naman. May maliit na kama dito sa sulok. Tingnan mo yan, may hallway sa likod dito. Oh, teka, pwede pala tayong dumaan sa hallway na yan. Pwede tayong dumaan sa hallway na yan. Oh, Talaga? oh, halika lang dito. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ang ibig kong sabihin, pasilyo lang naman yun. Kung ayaw mong dumaan dito, gamitin mo lang ang pasilyong ito papunta sa kwarto mo. Nandito na. Oh, Kaya pala may privacy sila. oh, pwede ka lang dumaan sa hallway na to, pero parang wala namang masyadong sense. Pero oo. Para sa akin, obvious naman yon. Pero bakit hindi na lang gumawa ng normal na hallway, tapos may likod na hallway pa? Frances. Oh, Frances, wala nang ibang paliwanag para dito. may sarili silang ginagawa. Para sa Pransya, ito ang nagpapaspecial sa kastilyong ito, sa tingin ko. Oh, talagang kakaiba ito. Dahil may mga liko at baluktot kang parte. Parang isang bahay na pampasaya. Tingnan natin ang next na lugar. At ngayon papasok na tayo sa susunod na bahagi ng kastilyo. Gustong-gusto ko ito. Oh, tama. Kapansin-pansin din ang mas French na arkitektura ng kwartong ito. Oh, totoo at karaniwan ito. Maraming nagbago sa paglipas ng mga taon. Dati wala talagang bambu na kama dito. Oh, mas moderno na talaga ito ngayon. Ito ay inilagay lang dito. Kalaunan, walang natulog dito sa kama ng kawayan noon. Idinagdag lang ang kuryente gaya ng nakikita mo at dati may malalaking kurtina na nakasabit dito na tumatakip sa pasukan ng kama. Oh, Grabe. Pero sigurado akong kamangha-mangha nung may malaking kama rito. Dito rin, sa tingin ko, may parang chaise longue na pahingahan, upuan, at syempre may fireplace din sa kwartong ito. Sa tingin ko, kapag bumisita ka sa isang medieval na lugar, halos lahat ng kwarto kailangan may fireplace. oh, paano mo pa iinitin ang kwarto kung wala yun? Walang central heating dati, talagang wala nun. Pero sa tingin ko, maganda naman itong kwarto na to. Oh, maganda na nga talaga. Yung wallpaper pati mga kulay dito, Oo, at parang luma na rin yung wallpaper. mga bulaklak dyan. Oh, anong nangyari dito? Mukhang may bubuyog o kung ano man. Siguro may nangyari dito noon. Hindi ko alam. Isa pang fireplace at mukhang talagang nandito ito. Sigurado ako kasi makikita mo yung pundasyon sa ilalim. Oo, desk na puno ng mga nota ng musika. Ang daming music notes dito. Pero iisa lang ang piano. Ang gandang slate bed dito. And gusto ko na meron silang mapa ng Pransya dito. Nakasabit sa dingding. Hati-hati na, siguro ito ngayon, maganda ang kwarto. Pero sa tingin ko, itong kwarto na ito ang master bedroom ng lugar na ito dahil sa 4 na bintana. Nakaharap sa paligid, siguradong ito ang pinakaimportanteng kwarto. Oh, ito rin ang pinakamalaki. At ito rin ang pinakamalaki. Oo, doble pa ang laki nito kumpara sa canopy room. Pwede itong maging kwarto at marami pa ring gamit sa loob nito. Oo, talagang magaganda ang mga gamit. Tingnan mo sa likod mo at gusto ko itong upuan na ito. At kung titignan mong mabuti, pareho sila ng disenyo ng cabinet. Oo. At ang cushion ay medyo interesante rin ako. Ito ba ay parang pelus at pagkatapos ay meron tayo. Sa tingin ko, oo. Ang upholstery sa gilid na ito ay talagang maganda. Maganda ito. Oh, may mga maliliit na mesa pa rin dito. Oh. Gusto ko ito, parang nakabuklod na mga libro. Doon mo mapapatunayan na may hawak kang sinaunang bagay. Tingnan mo itong maliit na bote. Hindi ko na mabuksan pati ibang mga file yun. At ito naman, napakaganda rin ng kama na ito. Oo, gusto ko talaga ito. Gusto ko ito.
Ang ganda at kamangha-mangha ng kahoy. Sa totoo lang, iniisip ko na hindi ito ang kama dati at mas malaki ang kama nun. Pero, sige, pasensya na. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Oh, tingin ko may tapiserya noon. Oh, makikita mo rin ang krus sa itaas ng kama. Oh, ano? Matagal na itong ganito. Loko-loko. Siguradong gusto ko ang mga painting at mga tapiserya at lahat ng nasa kwartong ito. Malamang dati itong may cortina or canopy bed or kung ano man. Malamang, dahil walang litrato online ng dating loob ng bahay na ito, pero tingin ko, tiyak kamangha-mangha ito noon. Ito ay puro iba't ibang klase ng mga palamuti at kung ano-ano pa, hindi ko alam kung ano ang mga ito. Pero oo, maisip mo na pagkatapos ng 5 hanggang 6 na raang taon, malamang marami nang naging pagbabago rito. Oo, bawat henerasyon ay naglalagay ng sarili nilang estilo dito. Meron tayong magandang salon dito. May tingnan mo yan. Pelos yan dyan. Parang tokador na may drawer sa ilalim niyan at ano ba naman ang French room kung walang chaise longue? May maliit ding kwarto na nakakabit dito. Sa tingin ko, kailangan mong mag-ingat pagpasok doon. Oh, may butas. Mag-iingat ako. Talagang mag-iingat. Oo nga. Sa palagay ko, pansamantalang banyo ito. Oh, parang ganun. Oh. Mas maganda pa dati ang itsura ng mga upuang ito. Mas maganda pa dati at may marble na fireplace din dito noon. Dati sa bahay na to, marami kaming mga katulong at lagi silang natutulog sa mga itaas na palapag ng bahay na ito. Nakatago sa likod ng kastilyong ito ang mundong hindi napapansin ng karamihan, ang mga silid ng mga katulong. Kadalasan ang mga kastilyo ay nilalagay sa pinakamataas na palapag na siyang pinakamainit na bahagi ng gusali, kaya hindi komportable ang buhay dito tuwing tag-init. Sa kastilyong ito, may halos 12 maliit na kwarto. Ang kahanga-hanga dito ay makikita mo pa rin ang mga palatandaan na hindi lang ang mga katulong ang nanirahan dito, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya ay dinala nila rito. Dahil karamang mga pamilya natutulog sa siksik na kwarto habang ang magulang nila ay walang tigil nagtatrabaho para sa hari o pamilyang maharlika ng kastilyo. Mahirap ang buhay dito, hubad ang pader, nagsisiksikan sa kama at walang tigil na trabaho na madalas ay bago pa mag-umaga nagsisimula. Sila ang nag-aapoy ng mga siga, naghahanda ng pagkain at naglalatag ng mga damit. Lahat ng ito ay ginagawa nila habang nananatiling hindi nakikita sa marangyang buhay ng marmol at mga tapiserya na nagaganap sa ibaba. Ngayon, ang mga silid na ito ay mahalagang paalala ng mga tagong manggagawa na nagpapatakbo ng mga kastilyo. Ang huling palapag ng lugar na ito, Talagang masama ang kalagayan dito sa itaas. kitang-kita mo talaga kung nasaan ang bubong ngayon. Oh, Medyo nakakalungkot, oh. dito yung imbakan ng lahat ng kumot, mga blanket at lahat ng gamit na itinatago dito sa taas. Siyempre, ayaw naming makita ito sa loob ng kastilyo. Gusto lang naming maganda at maayos ang mga kama. Tingnan mo dito. Gusto mo lang ipakita ang tanawin dito sa taas. Isipin mong may magandang chandelier na nakasabit dito sa baba. Wow. Oo, ang kastilyong ito ang pinakanatirhan noong mga panahong iyon at pagkatapos ay malamang na nabawasan na ang halaga dahil hindi na gaanong mahalaga ang lugar na ito ngayon sa Pransya. Gusto ko ang kama at kwarto. Parang bumalik ako sa nakaraan. Oh, siguro. Pwede nating unang-una tingnan ang mga dyaryo para makita kung anong petsa sila galing. Sila'y express tuwing Lunes. Midi gaya ng Midday Express mula Hunyo 3, 1935. At mayroong kaunting kasaysayan. Sinasabi na ginamit ang kastilyong ito bilang nursery noong digmaan, pero di ako sigurado kung bakit. May maliit pang bote ng tinta dito. Mga libro, sa tingin ko ito ay tiyak na silid ng isang katulong. Oh, At ito ang kanilang labahan. Talagang naliligo ang mga tao dyan. Maisip mo bang gawin yon? panib.
Ibig kong sabihin, sobrang spoiled na tayo ngayon. Sobrang spoiled natin. Ipinanganak tayo sa pinakamagandang panahon kailanman. Gusto ko talaga ang kasabihang ito mula sa isang historiador na nagsasabing mas maganda ngayon ang buhay natin kaysa sa mga hari noon. Oh, 100%. Oo, mga storage cabinet divider, lahat ng nandito. Kahit sa isang maliit na library, tingnan mo yan. Wow, ang dami pa ring librong naiwan. May isa pa tayong kwarto sa itaas. Nakaupo sa ilalim ng bintana dahil iyon lang ang may ilaw noon. Oo. At isang makinang panahi na may krus sa ilalim nito. Isang medical na cruise. O baka naman isa itong Swiss na makina. Maaari nga dahil iyon ang Swiss na krus. Oh. Pero di talaga tunog Swiss. Hindi, pero pwede rin namang oo. Oh, maganda pa rin ito. Oo, nakakagulat nga. Oo, gawa na ito. Itong mga kama na to, may mga gulong sa ilalim at nasa mga guhit sila, kaya malamang pwede mo silang islide. Oo, pati yung kama sa baba, meron din yun. Oo, nakita ko yun. Oo, malamang para islide yung mga kama mula gilid sa gilid. Siguro para linisin. Oo, malamang. Kasi sa tingin ko, pwede mong tanggalin itong piraso dito. At pagkatapos ay pwede mo itong slide papunta rito. At pwede mo ring slide ang kama sa kahabaan ng linyang ito. Oo, yun na yun. Oo. Hindi ko pa yan nakita dati. Hindi, ako din, hindi pa. Ganon din sa kama sa ibaba. Maganda ang kwarto. Talagang maganda ang kwarto. Oo, sobrang komportable dito. Sabi mo sa akin na ito ang paborito mong kwarto. Tama ba? Oo, lalo na dahil sa mga gamit sa loob. Talagang bumagay sila sa kwarto. Ang ganda ng ambience. Ang ganda ng ambiance ng kwarto na ito. Oo. Parang ito yung lugar para sa mga bata noong unang panahon. Oo, o baka nursery pa nga. Oo, tama ka dyan. May maliit silang turkesa na kama doon sa kanto na gawa lahat sa bakal. Gustong gusto ko kung paano ito umiikot at lahat ng bagay tungkol dito. May ilang piraso ng musika dito na maganda at dito naman ay may iniwang mesa ng bureau. Parang ito na yata ang pinakawalang kwentang bagay dito sa kwartong ito sa tingin ko. Oh. Hindi na talaga ito gumagana ngayon. Oh, dahil sa net. Maisip mo bang iparada ang bata sa 3 gulong tapos nandito pa rin lahat ng gamit? May kama na nakatayo sa kanto. Talagang napakaganda. Nakita ko na ito dati. Sa tingin ko, spray ito laban sa insekto. Insecticide yata. Oh, hindi ito gumagana. Lahat kalawangin. Sira na ito. Oh, anong laman nito? Mga dahon ito ng mais. Oo. Wow, oh. Puno ng mga dahon ng mais ang kama. Sobrang luma na niyan. Kamangha-mangha. At syempre ang sled. Sa tingin ko, hindi naman gaanong nagyayelo dito sa Pransya. Pero kapag nagkakaroon sila ng niyebe, paminsan-minsan, ginagamit nila ito. Mag-e-enjoy pa rin sila. Kaya nandito na tayo ulit sa ikalawang palapag ngayon at nandito ang kama na nakita rin natin kanina na may mga slide. At kailangan ko ito sa magkabilang gilid. Sa tingin ko, napakatalino niyan. Kung alam nyo kung bakit inilipat ang kama, sabihin nyo sa amin. Sa tingin ko tama ka para sa paglilinis ngayon. Oo, yun din ang iniisip ko. Pero kung may alam pa kayong iba, pakisabi na lang sa ibaba. Ang astig na eksplorasyon na naman, di ba? Oh, sobrang kakaiba talaga. Parang bumalik tayo sa nakaraan, lalo na nung sinuot natin yung mga damit. Salamat sa inyong lahat. Bisitahin nyo ang Bros of Decay website sa ibaba para makabili ng magagandang merch na hindi ko nasuot dito. Kaya matabil natin ito sa outro. At maraming salamat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan nyo, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng magandang komento at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang kamanghamanghang episode.